To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Palapakan po natin ang Diyos na buhay! Buhay ang Diyos! Amen! Parang hindi palakpak yan ang naniniwalang buhay ang Diyos. Ulitin natin, baka medyo nabigla lang kayo. Buhay ang Diyos! Amen! Nako, marapit na. Ito po yung buwan na kung saan alalahanin ng napakaraming relihiyon na nakapako si Jesus. Patay si Jesus, kaya walang maliligo ilang araw, kung ilang araw po nilang iniisip na patay si Jesus. Pag-alaala na lang po yun. Amen. Na namatay si Jesus, nabuhay na muli, nasa kanang Ama, nasa kanang trono ng Ama sa langit, at iniwan niya ang banal na Espiritu na nag-guide sa atin, at mula sa langit, may CCTV, nakikita tayong lahat. Naranasan niyo na ba yon? Tumanaw kayo sa CCTV? Di ba nakikita niyo yung galaw? Ngayon, ang CCTV, pwedeng hawak na sa cellphone mo. Gusto mo i-check ano nangyayari sa bahay niyo. Nadadinig mo na rin. Ganun na po ngayon, makabago na. Pero kahit na kayo naka-CCTV, kung ilang milya ang layo mo at nagkakaroon na po ng nakawan, wala kang magagawa. Pwede kang tumawag ng tulong, tumawag sa telepono para hubos saklolohan, pero may hangganan ang kaya nating gawin sa pwede nating makita, pero hindi ang Diyos. Nandyan po ba kayo? Ang Diyos, ang kaya niyang tingnan ay hindi lamang ang itsurang panlabas, kundi pati ang panloob. Ilan kaya ang nakaupo ngayon na nasa gitna ng pag-aalala sa buhay? Ilan kaya ang nadidinig ako ngayon? Hello? Ilan kaya ang nakatitig lang pero malayo ang isip at malayo ang tanaw? Naranasan nyo ba yung nakatingin ka pero wala kang nawawaan? Pareho kayo nagkukwentuhan pero ang layo ng inyong pinagkaintindihan kasi malayo ang isip nyo sa isa't isa. Kaya napakahalaga ng hearing ear. Everybody say, hearing ear. Taingang nakakarinig. Dalawang klase ng tenga, spiritual ears at saka physical ears. Ito'y nilalang ng Diyos, may bahagi iyan para madinig mo, may kung anong nakalagay dyan na pinagtugma-tugma ng Lord ang mga ugat para marinig mo at ito ay pumasok sa isip mo at ito'y gumalaw ayon sa aksyon mo. Pero may spiritual ears. Ito po yung kung saan wala ka namang nadidinig physically, pero nase-sense ng spirit mo na ito ang dapat mong gawin at ito ang utos ng Diyos. Ngayon pong buwan ng Marso, masayang mag-Marso, amen? Bakit po? Bukod po sa papasok na tayo sa tag-init, alam po natin na umuusad ang mundo. Dapat umusad ka din. Galing po tayo sa revival of love, the passionate love for God. Ang galing nga ng nung pagkakagawa ng programa. Pagdating ng Marso, ano naman ang revival na kailangan natin? Hello, nandyan po ba kayo? Pag sinabing March, ang ating tema, it's all about revival, a call to absolute obedience. Diba? From passionate love, going to absolute obedience. Naniniwala ako, pag mahal mo ang isang tao, nagiging paraan yon para sumunod ka. Amen? Ang lunduan ng pagsunod dahil meron kang nararamdaman. May pagmamahal ka. Pagdating ho sa Diyos yan, ha? Pero tingnan po natin ang iba't ibang uri ng kahulugan at kaparaanan ng pagsunod. Napakagaling ng Biblia. Ang Biblia at ang pag-aaral ng salita ng Diyos, tinuruan niya tayo para mahalin ng Diyos. Hindi natapos doon at tinuturuan tayo sa tamang pagsunod. Our theme for the month of March, it's all about revival, a call to absolute obedience. At ang sermon title po natin, it's all about obedience, proof of our passionate love for God. O diba? Parang hindi natin iniwan pa rin yung tema ng pagmamahal. Pagsunod, patunay ng ating marubdob na pagmamahal sa Diyos. Art, pwede ba tayo sa Tagalog? Kaya? Magandang balita, Biblia? Kaya? Okay, Philippians, eto na. Philippians chapter 2, beginning verse 6 to 11. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalangin ko na sa umagang ito uuwi tayong puno at pinagpala. Amen. At sa lahat ng nanonood ng ating FB Live, alam nyo ba, for the glory of God, yung ating FB Live ay ginagamit din po ng ibang church. Ibang church na hindi JIL at JIL din po sa karatig po ng probinsya at sa ibang bansa. Ginagamit po nila ito. So purihin ng Diyos, sino man po kayo na minsan po'y nakausap po, praise God, sama-sama po nating pagsaluhan ang diwa ng kanyang salita na magbibigay ng panibagong sigla. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pumalakpak din po yung nasa FB Live. Hallelujah! Hindi rin biro 1,200. Dati nagte-10,000 tayo 8,000. Ngayon, mga naka-FB Live na lahat, hindi rin biro na meron tayong 1,200 to 2,000 FB Live. Amen? Na nanunood. Hindi rin biro. Salamat sa Lord. At salamat sapagkat malayo man, malapit na rin. Dahil the same presence of the living God, the same anointing ang nararanasan ng buhay ng bawat isa. Minsan nga, ang layo nila pero umiiyak sila sa mensahe ng Panginoon. At sa umagang ito, naniniwala po ako na ang pinakalundo ng pagiging Kristiyano natin, bukod sa mahal natin ang Lord, ay kung paano tayo sumusunod sa Diyos. Life is about choices. Some we regret, some we are proud of, some will haunt us forever. But obedience is a choice we will never regret. Ang buhay daw po ay puno ng pagpili. Ang ilang bagay na pinili natin, nagdulot maari ito ng pagsisisi. Pagtingin na kung saan sayang, hindi ko nagawa ito, sana tinama ako. At ang iba naman po ay, praise God, naka-jackpot, tama ang nagawa niyang desisyon. Tama at sinunod niya ang sitwasyong ito. Pero may mga desisyon tayo na talagang hinahabol tayo ng consequences Hinahabol tayo ng dahilan na naging maling paraan nating desisyon sa nakaraan sa pagpili natin ng tama nating dapat gawin o mali man ang ating nagawa. Kaya napakahalaga na bago po tayo magdesisyon at meron tayong pagpipilian, mag-pause ka muna. Because the timing of the Lord is not too late, not too soon. Kapag ang pagpapalay para sa iyo, hindi mo kailangan magmadali. Kailanman ang Diyos ay walang salitang pagmamadali. Amen po ba? Kapag ikaw ay naghihintay ng kalooban ng Diyos, hintayin mo ang kanyang sasabihin. Sino rito nakakabili ng mga appliances? Kahit ano lang, sige, electric pan, ganun. Buksan nyo yung kahon, ano makikita nyo? O syempre yung electric pan. Ano pa? Manual, binabasa nyo? Honest to goodness. Taas ang kamay ng nagbabasa pa hanggang ngayon ng manual. Hindi na. Bakit? Katwiran nyo, basic, pipindutin lang, sasaksak. Kaya pag nasira, wala pang isang buwan, ano ang mangyayari? Babalik mo, galit ka. Ang tanong, binasa mo ba yung manual? Kasi kahit nakabisado na po natin, bakit patuloy na nilalagyan ng manual? Kahit paano basahin mo, baka may naiba, baka mamahipan mo lang, sumisindi na yan. May naiba na ngayon. Lalo pa bago ng bago ang henerasyon, papataas ang knowledge, pinapadali ang mahirap. Kaya dapat aral-aral din. Observe din. Hindi ko mo naramdaman, desisyon. Hindi ko mo maganda sa paningin, pipiliin na. Pati sa pag-aasawa. Hindi ko mo, kapag tumibok ang puso, ayan, kinilig, di nakinig. Hindi basihan ng kinilig, hindi basihan ng lahat ng pangarap mo'y nasa Kanya. Masusing pag-aaral, masusing pagpili na kung saan ay idinaan sa malalim na pag-aaral at luhod at dasal. Dahil minsan lamang po tayo mabubuhay, sana hindi man perfect at mahirap i-perfect, sana mas maraming tama. Nung nag-aaral ba kayo, ang lagi nyo, kahit pasang awa lang, kahit pasang awa, di ba? Yun yung mga nag-aaral na parang pinadaan lang ang buhay sa pag-aaral. Nag-aaral ka na rin lang, pagbutihin mo na. Amen? Pagbutihin mo na, nung mapunta po kami ng Israel, di ko akalain na ganun pala kalakas yung panganay ko. Sa pagbaba ng bus, di mo siya mauunahan. Pag-akyat ng bus, di mo siya mauunahan. Call time, ahead of call time. Alam mo, sabi niya, Ma, kasi hindi biro itong napuntahan natin Maraming ang mayaman, di napuntahan ng Israel. Kaya sinamantala niya. Siya yung pinakamataas ang energy sa bus namin.
Siya yung naka-take down lahat. Siya yung detail na aral niya talaga. Yung tour guide, katabi niya, nakadikit sa kanya, kaya naging paborito siya. Sabi ni Kai, minsan lang to minsan lang. Gugugol ko ng lahat. Parang buhay natin. Minsan lang ang buhay at may mga oportunidad na minsan di na mauulit. Catch it. Give your best. Amen. Kung nasa isang trabaho ka, nasa isang kumpanya, maaaring na, nagsiself-pity ka, bakit? Mas magaling ka doon sa mas mataas ang posisyon, pero diyan ka sinimulan, galingan mo lang. Dahil ang buhay, pagdating dito sa mundo, kompetisyon nga, pero pagdating sa langit, pabor ang ibibigay ng Diyos. Naglilingkod ka sa Diyos Ipakikita niya ang kaibahan ng may pagkakilala sa walang pagkakilala. Yun ang pagtanaw ko sa buhay. Kaya napakahalaga na sa bawat desisyon ng buhay natin, nakasaalang-alang ba, Diyos? Kumonsulta ka ba sa pinakamatalinong pwede mong pagkonsultuhan? Walang iba kundi ang Diyos. Usapan ng pagsunod, why obey? Everybody say, why obey? Big letter, no? Mas masarap sundin ang sariling gusto. Siyempre, kasi pagka-taste mo, ay walang pwedeng lumaban ito. Pipiliin ko na rin lang, siyempre, yung gusto ko. Pero kadalasan, kapag ikaw ay uutusan ng Diyos, yung sa hindi mo gusto. Nandyan po ba kayo? Yung napangasawa nyo, akalain nyo bang mapapangasawa nyo yan? Hello? Oo, napili mo yan. Pero nung wala pa yan sa buhay mo, hindi yan ang akalain mong mapapangasawa mo. Nandyan po ba kayo? Tinignan niya pa yung asawa niya. Akalain mo nga. Diba? Grabe, hindi mo pa nakikita yung babaeng yan, yung lalaking yan. Nakita na ng Diyos yan para ibigay sa'yo. Kaya kung may depekto man sa paningin mo, yaan mo na yon, binigay ng Diyos yan. Kasama ng depekto niya, mamahalin mo. Dahil hindi mo siya mamahalin dahil may magandang bagay lang sa Kanya. Yun ang pag-ibig. Samahan natin ang pag-ibig ng Diyos na kahit marami tayong depekto, minahal tayo ng Diyos at hindi siya nagtanong, bakit kita minahal? Napakahalaga po, nung nag-couples night, may tanong ako doon, sino mati ng couples night ko? Namin pinaiyak, di ba? Mang-inggit kayo sa mga hindi umaten. O, di ba? Si sister, ganda-ganda kayo, blooming. So may pinagawa ako doon palaro, di ba? May ginawa akong icebreaker. Ano yung pamatay na tanong na huli doon? Itong dalawang to, kala ko iiyak. Ano yung pinakahuli na talaga, ewan ko, iba kasi yung tanong ko siguro sa inyo. Ano po? Kung ako ang unang mamamatay, ano mararamdaman mo? Ang tanong po ni Kuya Edgar, ibibili kita sa St. Peter. Joke lang. Pamatay yung tanong na yun, ha? Na ayaw yung pag-uusapang mag-asawa, pero pwedeng mangyari yon anytime, anywhere. Ito, bumuhos ang luha. At kahit nagtatawa na, Teka, sweetheart, di ko napagandaan to, hindi ko tinitingnan to, ayaw kong tingnan to. Whether you like it or not, yung mga ayaw mong tingnan, yung kinatatakutan mong tingnan, yung ayaw mong mangyayari yon. Pero pwede kang mabuhay na mangyari man yun, ay meron kang angking lakas sa tagumpay kung nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. At ang lundo nito ay pagsunod. Nandyan po ba kayo? Mas masarap sundin ang sarili, lalo na kung gusto mo, sabi ng marami, I want to be free to do whatever we want. But this mindset only leads to frustration, disillusion, and distraction. Ngunit ang pag-isip na ito ay humahantong lamang sa mga pagkabigo, pagkadismaya, at pagkawasak. Why obey? Ang iba po, some obey out of selfish ambition. Everybody say selfish ambition. Sumusunod kasi merong sarili pong adhikain to. Diba? Sabi ko nga, pasensya na kung hindi ko ituturo ngayon to. Pati sa paggawa ng mabuti, wag nating gawing anting-anting. One time po, merong nagbigay sa akin, sabi niya, Pastora, malaking halaga. Gusto kong ibigay ito kasi yung negosyo ko gusto kong lumaki. Alam ko pag nagbigay ako sa pastor, lalaki. Ano ako anting-anting? Ano ako yung nasa bangketa ng Quiapo na pag ilagay mo sinabit mo sa dibdib mo, anting-anting to, lapit, grasya, palupa ka pa ng palupa doon sa paninda mo. Sorry pasensya na po Pati yung pagsunod natin sa utos ng pagbibigay at pag-iika po, ginagawa natin yun, hindi para lamang ibalik ang biyaya. Tama po ba, kuya? Dahil obligasyon mo yun, mahal mo ang Diyos, at yun ay dapat lang ibigay dahil sa Diyos yun. Ibabalik mo lang. Some obey out of fear of punishment. Do you remember, nung panahon ni Daniel, nagbaba ng batas, gumawa ng malaking ribulto, lahat luluhod. Pag hindi lumuhod, pakakain sa lamok.
Lamok pa lang ngayon talaga naman makukonsumi ka na. Pakakain sa leon. Natakot ba si Daniel? Hindi. Yung dati niyang ginawa niya pa rin, dinagdagan pa. Saan pa nanalangin? Sa harap ng bintana, bukas ang bintana. Hinahamon niyo pa faith ko, ha? Pwede naman niyang i-fake. Sabihin niya na, Lord, ikaw pa naman ng love ko Parang yung mag-a-apply ng trabaho dyan, para matanggap, kasi ang tinatanggap lang, yung relihiyon na yun, papalitan ng relihiyon. Sa akin, pagtataksil na yun, pasensya na po. God is a God of practical God, pastora. Kunwari lang naman, ito relihiyon ko para matanggap ako. Doon pa lang. Ikaw, Giben, sabihin ni Jamin, huwag mo sabihin asawa mo ko, para kunwari single ako, para matanggap ako. Kung single ako, masakit hindi. Kaya nagkaroon ng consequences si Sarah at si Abraham Ano sabi ni Abraham? Maganda ka, giliw ko. Sabihin mo, magkamag-anak tayo. Huwag mong gagalawin ang lingkod ng Diyos. Nagkasala dahil sa pakikipagharimunan mo sa buhay. Pag obey, obey. Kung ano yung pina-obey ni Lord. May punishment. Natakot ba si Daniel? Walang sumunod sa kalooban ng Diyos na napahamak. Posible na ipapahamak ka ng tao pero hindi ng Diyos. Posible na bibigyan ka ng patibong ng tao. I-scam ka ng tao pero hindi ng Diyos. Ano nangyari? Lumuhod 3 times a day. Bukas ang bintana. Dahil iyon ay pagsubok sa kanya, merong mga naiinggit. Isinuplong siya sa hari. Ano nangyari? Dinala sa kulungan ng leon. Ano nangyari? Kinain ba? Fasting ang leon. Hindi siya kinain. Dahil isasara ng Diyos ang lahat ng pintuan ng sumpa sa mga taong marunong sumunod. Palakpakan po natin si Lord. Some are reluctant, half-hearted, and unwilling to obey. Sabi ng Lord, Jonah, punta ka sa Tarsis. Malinaw. Punta ka sa Ninibe. Ninibe. Malinaw, Ninibe. Saan nagpunta si Jonah? Tarsis. Ano meron sa Tarsis? Nako, easy go lucky, ang taas ng rate ng immorality doon. 2.5 ng babae doon. Matindi, sugalan doon. Sarap ng buhay doon. Sabi niya, gugunawin ko ang Ninibe. Bago yung Tarsis na yan. Ninibe. Dahil masukdulan ng kasalanan sa Ninibe. Saan siya nagpunta? Tarsis. Nabangag si Jonah. Bakit? Kapag nangingibabaw ang gusto mo, binubulabog nito ang pagsunod mo. Binubulag nito ang mga bagay na inuutos ng Diyos sa'yo. Tuloy natin ang kwento. Ano nangyari? Pinahintulot naman. Pumunta siya ng Tarsis. Bumili ng ticket. Parang walang anuman. Natutulog pa nga Ang problema, sa pagsuway niya, maraming nadamay. Sa ating pong buhay, kapag major decision, dinesisyon na natin ang mali, maraming nadadamay. Maraming nadadamay. Yun na nakakalungkot. Ako, hindi ko kailangan makipagmadalian sa mga aral na natutunan ko. Kapag kalooban ng Diyos yan, parang tila baga nagtatagal. Pag binigay ng Diyos, tamang oras at panahon, tamang pagpapala, tamang ligayang mararanasan ko. Maghintay ka lang. Ano nangyari kay Jonah? Kinain ng isda. Hindi ito gawang kwento lang. Kapag tayo sumuway sa kalooban ng Diyos, lalamunin tayo ng consequences. Lalamunin tayo ng maling sitwasyon kasi naging mali ang desisyon mo. Naging mali ang pagsunod mo. Ano nangyari? Binalik naman Alam mo maraming tinatawag tayo ng Diyos. Huwag na tayo magmatigas. Susunod ka rin lang, nagpakain ka muna sa problema. Babalik at pastor, tama po kayo. Diba, yun pa rin yun Gugugulin natin ang buhay natin sa sandaling panahon ng ligaya. Ako, ang prayer ko na, desperado na ako, Lord. Diba, ang mga anak mo, prioridad mo sa listahan ng pagpapala? Nagtanong ako na parang si Habakkuk, parang doon sa Marvelous Revival natin. Bakit ganun? Tuwing nananalangin ako sa'yo, bakit yung mga masasama pang pinagpapala at pinapahintulutan mong katiwalaan? Ano sabi ni Lord? May ginagawa ako na hindi mo nakikita. Manatilit maghintay ka lang. Ang problema po sa atin, inuunahan natin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong unahan ng Diyos. The wisest choice you can make is to commit yourself to absolute obedience to God. Ang pinakamatalinong pagpili na magagawa mo ay ang italaga ang iyong sarili sa ganap na pagsunod sa Diyos. Let the love of God be the strong power that moves you to obey. Ano sabi ko po doon sa couples? Anong utos ng Diyos sa mga lalaki?
Husband, love your wives. Basahin niyo Biblia, hindi tayo inutosang mahalin ng asawa natin. Pero minamahal natin. Ang utos sa babae, wives, submit yourself to your husband. Ano ang magiging dahilan namin para sumunod kami sa iyo? Ang kahinaan ng babae, mahalin kami. Kaya habang minamahal kami, natututo kaming sumunod sa inyo. At sa mga lalaki, kagaya ng pagsunod o pagpapasakop nyo sa iglesia na siyang tinakda ng Diyos. Laging kasama iglesia. Kaya ang pag-aasawa ay dapat marangal, maka-Diyos. Ang pagmamahal mo ay dapat mahalin mo siya gaya ng pagmamahal mo sa iglesyang itinalaga ng Diyos. At ikaw babae, magpasakop ka gaya ng pagpapasakop mo sa iglesyang itinalaga ng Diyos. Kaya ang pag-ibig, kapag ka binabalanse ng pag-ibig ng Diyos, nagiging matatag. May hangover pa ako ng couples. Dito nga uli ako. Example of obedience. Si Mary with alabaster jar obeyed without reservation. Nung makita ni Mary na nandun si Jesus, gusto niyang sambahin, pwede naman niya sabihin, Jesus, lover of my soul. O pwede niyang luhuran, kuya. Pero hindi iyon ang nais niyang pagsamba. Gusto niya ng extravagant worship. Tatanggapin naman ni Jesus na sabihin, Jesus, lover of my soul. O kaya lumuhod. O kaya po ay bigyan ng napakasarap na pagkain si Jesus. Pero hindi. Ano binigay niya, mga kapatid? Yung ikinabubuhay niya para mabuhay siya. Yung tinatago niyang pinakamahal na pabango na ang halaga nito ay dolyares na isang taong sweldo ng isang pangkaraniwang manggagawa. Kaya pati isa sa disipulo niya nang hinayang. Sana pinenta na lang, ibigay sa mga mahihirap. Pero basa ng Diyos yun. Sinasaway mo to. Ganun niya ako kamahal. Galanti sa pagsamba sa akin. Binasag ang isang mamahaling pabango. Sinunod niya yung puso niya na dumadaloy ang Espiritu ng Diyos ng paraan ng pagsamba. Pag binasag niya yon, yan na po yan, pwede ko ibenta yan kahit magkano. Pero binasag ko yan, simbolo ng pagbasag ng puso ko na ikaw lamang ang bumubuo nito. Obey without reservation. Mary, the mother of Jesus, Luke chapter 1. Hindi biro. Na ikaw, nakatakda ka ng ikasal, sino maniniwala sa'yo? Buntis ka, hindi ka naman ginlaw ng nobyo mo. Kahit sinong lalaki at matino ito, magdududa. Teka, walang nangyari sa atin. At bawal. Mamamatay tayo dahil sa kapalahunan yon. Ang kautusan, kapag ikay kinasal na buntis o kaya may nangyayari na sa inyo, paparusahan ka, hihiyain ka sa taong bayan. At alam ni Joseph, ginalang kita. Pero dahil kalooban ng Diyos ay sinunod ni Mary, kinausap na ng Diyos si Joseph sa pamamagitan ng kanyang anghel. Pag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, inaayos at pinapatag niya na ang dadaanan natin para makita po nating nasa tamang daan tayo. Pati tao, mag-a-apply ka ng trabaho. Imagine, may padadalang tao ang Diyos. Pati yung mag-i-interview sa'yo. Pati yung sweldo mo. Lahat yun. Pag nag-aral ka. Kaya kung ikaw ay tinawag ngayon sa pag-aaral, mag-aral mabuti. Pag ikaw ay nagtatrabaho, maliit o malaking sweldo, pagbutihin. Dalang mahalaga. Sumusunod ka sa Diyos. Hayaan mo ang promotion, dahan-dahan. Delikado bigla. Ang pinakadelikado po, yung ilagay ka sa posisyon na hindi mo alam ang gagawin mo at di mo kayang gawin ang gagawin mo. Di baling mabagal. Basta alam mong nasa kalooban ka ng Diyos. Hindi ko mo matagal, nilimot ka na ng Diyos. May timing ang Lord, iniiwas ka lang sa mga sitwasyong mapapahama ka. Amen ba? Si Mary, ano nangyari? Kaya sabi niya, be unto me according to your words. Mahirap, pero sige Lord, let your will be done. She can say no, but she chooses to say yes. Her future, her reputation, the love of her life is all at risk. Pero sumunod siya sa kalooban ng Ama. And Jesus at the cross, at Calvary, sabi niya sa Luke chapter 22, verse 42, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap, pero kalooban mo pa rin ang mangyari at maganap. Imagine, di tayo tinanggihan ni Jesus. Niyakap niya yung kamatayan.
Alam nyo, pag inaral nyo kung paano pinatay si Jesus, kikilabutan ka eh. Di ba yung mga nag-encounter na dito, tinuturo ko detalye kung ilan yung sugat, kung gaano kalaki, kung gaano kalaplap ang katawan ni Jesus, na hindi makilala dahil sugat na siya, para siyang sugat na ginawang tao. Ang lakas lang ng resistensya niya, na-endure niya hanggang doon sa cross eh. Walang kain. Sinugatan ng katawan. Nasabi doon sa mga latay ni Jesus, pinagagaling tayo sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Pwede naman na he chose to live heaven. Sabi dito, choose to live heaven and God the Father. Ano ginawa niya? Pinili niyang iwan ang langit at sundin ng Diyos. He endured so much pain, shame, and ridicule. Bear the cross. Hinarap niya ang kamatayan, walang takot. Dahil ang benepisyo nito'y kaligtasan natin. Sabi ng isang quotation, your obedience today will be your blessing, promotion, and victory tomorrow. Your obedience today will be your blessing, promotion, and victory tomorrow. For the glory of God, 35 taon na po ako nagpapastor. 35 years sa November 18. Paulit-ulitin ko mambalikan ang buhay ko, hindi ko pinagsisisihan ngayon eh. Kaya ho yung dinadaanan ng mga bagong worker, mapalad pa po kayo. Kasi ho noon, mula sa Luisoy hanggang Langka, alam niyo ho ba yung Langka, yung lugar ng Langka? Langka. Lagpaso ng Libtong yun. Ilang barangay ang dadaanan po nun. Nilalakad ko lang ho nun. Akala ng iba maganda ho ang diet ko. 24 lang hanggang 20 sa isang bewang ko nun. Walang panama yung bewang ng worship leader dito kanina. Eh yun, sinasadya niya minsan yun para lumiit eh. Pang-beauty contest yun eh. Pero ako hindi ko sinasadya yun eh. May pagtitiis pala na kailangan tiisin mo kasi nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Hindi ko mo nagtitiis ka ngayon, wala ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Dalawa yan eh. May pinagtitiisan ka dahil kasalanan niyang nagawa mo. At may pinagtitiisan ka, nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Masarap nang magtiis ka dahil yung pagtitiis mo, may walang hanggang biyaya at na-honor ang Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po, walang sumunod sa Diyos na hindi ni-reward ng Lord. Why obey and choose to obey? Sabi ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. Amen! Si Lord, pag nag-instruct yan, parang minsan mako-confuse ka eh. Parang minsan, teka Lord, bakit? Di ba, bakit? Kailangan lang nandun yung sinasabing strongly decide to obey. Like Joshua, made a firm decision, matatag. Nung nakita niya mapapahamak na pamilya ko, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ano tinuturo ko sa mga leaders, workers? Pag kayo naging manggagawa, may mga pagsubok sa paglilingkod. May mga masisilip kayo sa iglesia na parang akala mo, perfect ang church. Ulitin ko lang yung kwento. Meron pong isang manggagawa nagpaaram sa pastor. Sabi niya, Pastor, lilipat na po ako na ibang church. Sabi niya, bakit? Paano yung mga worker ho dito pag Sunday worship? Walang ginawa kundi mag-cellphone, nasilip ko, nagne-Netflix. Tapos yung iba naman mo, paglabas mo, kwentuhan ng kwentuhan, daming marites, tsaka tolits. Pagkatapos yung iba naman po, ang ginagawa, natutulog lang. Sabi ho nung pastor, pwede bang makiusap bago ka umalis? Sige po, sa isang linggo, yung nahuling attend mo, pwede ba? Sige po, pastor, total okay po kayo sa akin eh. Hindi lang okay yung mga uma-attend. Umattend. Sabi niya, ito na po ako, pastor, huling pakinig ko na po sa ito. Sabi niya, pwede ba na habang nagtuturo ako, hawakan mo tong tubig na merong, itong baso na may lamang tubig. Nagtaka yung tao, bakit po? Pasahawakan mo lang. Huwag kang titigil hanggat hindi ako natatapos magturo. Tapos, ikot ka sa church. Pero mag-ingat ka sa pag-ikot. Opo. Natapos po ang preaching. Lumapit po sa kanya yung tao, binalik yung baso. Sabi niya, kamusta? Eto po, buo pa po yung tubig. Nakita mo pa ba yung mga nagne-Netflix, nagte-text sa cellphone? Hindi po. Yung natutulog sa church? Hindi rin po. Yung nagkukwento? Hindi rin po. Ba't po hindi nakita? Kasi nakatingin po ako sa baso. Baka ako madapa at saka baka maubos yung baso, matalisod ako. Saan tayo nakatingin? Whether you like it or not, kahit saang simbahan, may makikita tayong hindi maganda. Kaya ang pakiusap ko kapag manggagawa ka na, kung may nangyayaring hindi kayang maintindihan ng iyong kasambahay, huwag mong ikwento. Alam mo yung pastora namin, sinermonan kami. Sabi nung nanay,
Eh, ikaw, di kita sinesermonan, yung pastora mo, sinesermonan ka, lumipat ka na ng church. Di ba sayang? Nadala mo na sana. Nadala mo na sana. Fight for your calling. Labanan mo para lumaban ka para sa yung tawag ng Diyos sa iyo. Ang dami pong kumwestiyon. Biro mo, marami kami magkakapatid. Usapan natin, JIL tayo. JIL, go! Hindi naman ako nasilip. May ibang mga nasilip na hindi naman dapat silipin at hindi naman kasilip-silip. Nagkahiwa-hiwalay po kami. Pero salamat na lang, iba-iba man ang church namin, nagpapatuloy pa rin. Sabi ko, see you on heaven. Huwag niyong pakialaman ng doktrina ko, di ko pakialaman ng doktrina niyo, basta si Kristong tinataas. Pero yun na nakakalungkot. Nasa isang iglesia ka na, marami ka nang itinanim, at marami kang naaani, hayaan mong datnan ka ng Diyos sa iglesyang pinaglilingkuran mo na buhay ang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Lord. Choose to obey. Ano sabi rito? But as for me and my house, we will serve the Lord. Paul affirmed his wholehearted commitment to obey by saying, for me to live is Christ and to die is gain. Wholehearted. Sabi naman ni Jesus, Jesus declared his absolute obedience by declaring, not my will, but your will be done. Not my will. And letter B, say no to self and yes to God. Alam niyo, ang pinakamahirap na kalaban, di naman kaaway. Ang kaaway magdadala ng tukso. Pag pinatulan mo na yung tukso, wala na kaaway. Ikaw na yan, decision mo na yan. Kung pinatulan ni Joseph, yung asawa ni Potiphar, na pinadala ng demonyo ang asawa ni Potiphar para sirain ang moral at dignidad ni Joseph, si Satanas yun. Pinadala niya. Pero kung pinatulan niya, ikaw na yan. Dahil ang demonyo hanggang tukso lang yan. Hanggang pang-iinis lang yan. Amen po ba? Pagka sinunggaban mo na yan, wag mo na, demonyo talaga, hinulog ako sa kasalanan eh. Eh, ba't ka nagpahulog? Demonyo talaga, tinukso ko. Ba't ka nagpatukso? Tinigil mo na yung pag-inom ng alak. Libre to, libre. Isa lang ha, oo. Habang nagkukwentuhan tayo, pag-usapan natin si Jesus. Biro mo, nagkukwentuhan kayo, si Jesus pinag-usapan yun, hanggang sa mga nag-i-speaking tanga. Ano nga pa nga pinag-usapan na, diba? We cannot mock God. Tara, evangelize natin yung evangelize natin yung bar. Let's go to the bar. Tapos iba na, sinasayaw mo na, ibang babae. Diba? Well, of course, napakarami nating mga artista na ginagamit ng Panginoon sa ganyan, yung musika. Pero yung ikaw ay sumayaw sa tugtog ng kaaway. Diba? Paglabas mo, wala na, malungkot na yung kaluluwa mo. Hindi mo alam kung ano nagpalungkot sa'yo. Tandaan nyo, ang sandaling saya, katumbas nito'y mahirap ipaliwanag na lungkot. Pwede tayo maging masaya na hindi nahuhulog sa pagkakasala. O, di ba nung couples, tuwan-tuwa kayo. Through the years. Naku, baka pakidilit long basher ha, kumakanta ko ng through the years. Kasama kang tumanda. Eh minsan, pinabantayan po natin yung kanta niya, worldly song. Oh. Kala mo nawawala ka banalan, pero siya may kasalanan sa dilim ng lugar. Hindi ba natin mabalanse ang buhay na matuwid, na sumusunod sa Panginoon, na pagdating mo sa kumpanya, boss ka, pero hindi ka nanlalait ng tao? Na kapag ikaw ay negosyante, negosyo. Hindi ko mo to Kristiyano, maglolokohan tayo. Yun eh, buhay na matuwid yun eh. Dapat nga, pagka-Kristiyano, hindi ka na magbibigay ng discount dyan. Dodoblehin mo pa yung pagbabayad dyan, hindi mo nahihinga ng discount. Di po ba? Kaya nga naghahanap tayo, ikaw naman, Kristiyano to. Magkano? 50%, Kristiyano ko naman eh. Di ba dapat nilalabgipan mo yan? Hahanapin mo yung nagtatricycle na Kristiyano. Dumadaan dito yan, pala libre tayo. Di ba dapat nga, doble bayad mo? Di ba? Hihintay ka, dumadaan dito si brother, sakay tayo. Pagsakay doon, magpapababa ka pa sa may restaurant. Brad, kain tayo. Kala niya, libre niya. Libre ka naman, Brad. Mukhang mag-aapong ka ng masada. Mga little things na minsan naaagawan natin ang sarili natin ng pagpapala. Patalo tayo minsan para manalo. Walang pagkatalo sa nagbibigay ng pagmamahal sa Diyos, ng serbisyong totoo na tama ang motibo. Palakpakan natin si Lord.
Say no to self and yes to God. Be familiar with the voice of God by cultivating your relationship with God. 1 Samuel 3:4-6. Nung si Samuel ay hindi pa accurate sa Panginoon, hindi pa accurate yung word ng Lord sa kanya, isang madaling araw, ginising siya ng boses ng Diyos. Lumapit po kay Eli. Sabi niya kay Eli, kay Prophet Eli, sabi niya, yung nag-aalaga sa kanya, si Eli, sabi niya, tinatawag niyo po ba ako? Hindi. Balik ka na doon. Alimpungatan ka lang. Tumayo uli. Tinatawag niyo po ba ako? Hindi. Kala mo lang. Tumayo uli. Tinatawag niyo ba ako? Sabi ni Eli, boses na ng Diyos to. Samuel, boses na ng Diyos yan. Baka dumarating sa point, may guilty feelings ka na sa ginagawa mo. Hindi, in Jesus' name, Jesus' name. Baka mamaya mag-post ka. Hindi nakalooban ng Lord yung ginagawa mo. Kapag may kalituhan na. Kapag mayroong, kung ano nang nangyayaring natatakot ka, alarming yun. Do not make any decision if you are in trouble. If you are experiencing anxiety. Hindi ka at ease. Pause ka muna. One time may decision kami mag-asawa. Sabi ko, Daddy, kinakabahan ako. Sabi niya, ako rin eh. Pero hindi, taya na tayo, minsan lang to. Sipin na lang natin, tuition ng mga bata. Nagkwenta ako, okay. 0.53 lang itong babayaran ko sa bangko. 0.53. Tapos magkano ipupunan natin dyan? 290,000. Okay, 290,000. Kasahan natin. Sige, kasahan natin. Pero yung 290,000, within 4 months lang, mababalik yung 290,000. And then the rest, within 1 year, habang nandun yung pera mo, aabot hanggang 700,000. Imagine that. Na wala pang isang taon, yung 290 mo, magiging 700,000. Tara, okay. Pagkapirma ko, pagkaganyan ko, pak, sarado, scam. Tulala ako nun eh. Nasa kotse pa lang ako, tulala ako. Hinawakan ako ni Pastor dyan. Mami, tama naman ang motibo natin eh. Naging mali lang ang paraan. Tumaya tayo ng walang kasiguruhan. Masyado tayo naging kinilig sa tamis ng pangako ng tao. Nakakatakot minsan, Mami, ang instant blessing. Karamihan ng instant food. May dalang sakit at karamdaman. Kaya nga instant. Hindi masyadong pinadaan sa prosesong matagal. Sabi ko, Daddy, hindi ka ba nagagalit sa akin? Ba't ako magagalit? Kasi pinilit kita. Di ba sabi ko naman sa'yo, kung nasan ka, nandun ako. Pero alam ko, pareho tayong kinabahan. Ang naging mali lang sa atin, hindi tayo naging matapang ang bawat isa sa atin. Gusto ko sana kitang pigilan, baka lang ma-offend ka. Sabi ko, ako din gusto kitang pigilan eh. Isa lang yung hinihintay nating mag-asawa eh. Huwag na kaya nating ituloy. Hindi kami nagkatugma. Sunog ang 290,000. Thank God. Last payment ko last month. Pero alam niyo po ba, habang binabayaran ko yon at nakita ng Lord ang pagre-repent ko, para ako, kasi ito aral lang sa mga na-scam, yung bang gusto ng, huy, laki ng tubo agad, nakakaruinta nga. Gaganyanin ka no? Be wise like a serpent. Be humble like a dove. Di baling slowly, basta surely. Alam nyo, praise God, nung tinitingnan namin, daming balik ng Diyos. Kahapon lang may tumawag sa akin. Yun yung gusto ko mangyari sa akin. Sabi ko, ganda ng buhok mo. Sabi niya, opo, magkano yan? Diyos ko, ganyan baka mahal yung buhok mo? Po. Sabi ko, di ko tataya yan, libo-libo. Diyos ko, buhok lang, papaayos mo, lalagyan ng konting oil, ganito na yung alaga. Yoko, marami pa akong gagawin. Lalagyan ko na lang ng langis yung buhok ko. Anyway, maganda naman ang mukha ko. Hindi, joke lang. Tumawag kahapon. Nakita yata sa TV yung buhok ko. Uusli-usli. All expenses paid, punta lang daw ako, aayusin yung buhok ko. Imagine that. Alam ko yung presyo, kung magkano. Habang sumusunod ka, nagkamali ka minsan, aral lang kunin mo at magmatuloy na matakot magkamaling muli. Di baling nagbabantulot ka, ang mahalaga, itinatama ka ng Diyos. Maliit o malaki ang 290,000? Kuya. Isang rep na malaki na yon. Atipel, kaya ng buksan, kaya ng punuin ang bago mong bahay ng 290,000. May maganda kang kama, may refrigerator ka, may sala set ka, may stereo ka. Yung washing machine mo, nakasampay na pag kinuha mo. Joke lang. Nakaka-regrets yun. Lalo na yung tuition pinang anak ko, binilang-bilang ko lang yung barya-barya. Meron ka ako. Kaya lang sabi na sa ops, batas.
Kalimutan ang nakaraan. Let's go, move on. At maging mas matilino sa mga susunod na panahon. Ano bunga? Hindi kami sumunod. May alarming ni. Sabi ng alarm clock, kinakabahan ka. Hindi yung, kinakabahan ako, kalooban ng Diyos to. Kinakabahan ka na eh. Tsaka natatakot ako, kalooban ng Diyos to. Natatakot ka. Pagpapalang galing sa Diyos, walang halong kabalisahan. Palakpakan natin si Lord. Choose to account according to God's command. Abraham, Hebrews 11 verse 8. Malapit na ako matapos. Sabi ng Lord kay Abraham, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Pero hindi niya alam kung saan. Pero doon siya pinagpala. Kung doon sa sinabi ng Lord, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Just follow Jesus' example. Philippians chapter 2 verse 8. Naging tao siya para maunawaan at intindihan ka. Humbly obey God's commands, sacrificially obey even in the hard times, choose to glorify God in our obedience. Panghuli na po, number 3. Your obedience prove your connection. John 15:45. Kapag ang puno, nakaugpong ang sanga, sigurado hanggat ang ugat ay nakatanim sa lupa at ito'y lumalaki, mamumunga yon, hindi basta-basta mamamatay. Connection. Everybody say connection. Lahat ng ating sound system ngayon, ang aircon, ang ilaw, connected yan sa kailangang kuhanan ng kuryente para magsindi. Kapag iyan ay hinugot, tinanggal sa kuryente, walang lamig, walang ilaw, walang PowerPoint, nakakonect. Nang mawala ang prodigal son sa piling ng ama, naghirap, nagdusa. Pero nang bumalik, lahat ng nawala, binalik pa rin sa kanya ng kanyang ama. That is connection. Sabihin mo sa katabi mo, nakakonect ka pa ba? Letter D, Jesus demands your obedience. And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. Hebrews chapter 5, verse 9. Jesus demands your obedience. And your obedience proves your identity with Jesus. Dahil yung kapag mahal mo ang Lord, sinusunod mo ang kanyang kalooban. You are a friend of God. Kapag kaibigan mo si Lord, sinusunod mo kung ano ang nais niya. Pag sinabing identity, the pagkikilalanan na ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Amen. Alam niyo po yung mga taga-JIL, pati mga style ng worship, tanggalin mo po yan, no? Jesus is Lord. Pag ikaw talagang JIL to. Napansin niyo? Yung style ng salvation, kahit hindi ka si Brother Eddie, kahit hindi ikaw si Sister Dory, kasi pinaka-favorite kong preacher talaga, si Ate Dory. Wala ho akong pangalawa, pangatlo. Siya yung pinaka-paborito ko nung nabubuhay si Ate Dory. Yung boldness niya, yung wisdom niya, hindi ko lang kayang gayahin yung wisdom niya. Pero yung pagbitaw niya ng salita, gusto ko siyang gayahin. Yung anointing na meron siya. Yung anointing ng firm kapag siya ay tumayo sa katotohanan. Nakita ko yung manifestasyon ng JIL pati pag-awit at pagkanta because you are connected. You are connected. Nagsalita na po ako sa iba't ibang JIL. Nakapagturo na po ako sa iba't ibang lugar ng probinsya. Sabi ko, pag tumayo ako, tulad last time, nasa Manila ako, JIL, the way palakpak, the way sumigaw. Punta ako sa bandang lugar, doon bandang norte, JIL. Because you are connected sa Panginoon at connected ka kung sino ang pinakapastor ng JIL. Your obedience opens the window of heaven for you and your family. Because obedience is the key to all answered prayer. Obedience, ibig sabihin po nito ay patuloy na pagpapakita ng marubdob na pagmamahal mo, kaya ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Amen. Wala pong sumunod sa kalooban ng Diyos na hindi pinagpalang lubos. When God say, children, obey your parents, He only means, children, I will bless you and give a long, satisfied life. Tingnan mo mga kabataan ngayon, karamihan umiikli ang buhay kasi natututong maglapastangan ng pamilya. Simple lang sinasabi kong pangaral sa kanila. Kung gusto niyo mahabang buhay, children, obey your parents in the Lord. Nakakahaba ng buhay. Sabi ni C.S. Lewis, obedience is the key that opens every door. In conclusion, yes, we are what we choose to be, but if we choose to obey God, that only means we belong to God. We become recipient of God's marvelous blessing, carrier of God's and end-time revival.
Obedience brings eternal rewards. Palakpakan po natin ang Panginoon. Eto, real talk lang tayo, samahan natin ng spiritual. Napagtanto nyo ba sa dami ng mali nyong desisyon at mga piniling mali? Maling tao na pakikipagkaibigan, maling taong pakikipagtransaksyon, maling taong nakausap na nadumihan ang espiritu mo. Pero ito pa rin tayo. Nagpapatuloy pa rin. Hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos. Kanina nakakausap ako ng depressed na tao. Sabi niya, hindi ko nga alam, Pastor, bakit hindi pa ako pinapatay ng Diyos eh. Ganun ang tira kanina sa akin. Hindi mo ba ako dapat ipagpasalamat yan? Ikaw na ayaw mo pang mamatay. Gusto mo nang mamatay. Pero yung mga gusto nang mamatay, diba? Yung ayaw mamatay, hindi namamatay. Ikaw na gusto mo nang mamatay, hindi pa namamatay. Ibig sabihin, may layunin ng Diyos. Salamat hindi tayo pinatulan ng Panginoon sa mga mali nating panalangin kasi naging mali ang pagpili natin sa buhay ng mga desisyon na nagawa natin na nag-cause ng consequences. Sa huli, sinisi natin ang Diyos. Sinisi natin ang church. Ayaw pa nating matatama tayo. Pag kinorek tayo, na-offend tayo. Ngayon sa church, may accountability partner tayo, di ba? Please naman, i-correct mo ko sa mga panahong hindi ko na maintindihan at mali na palang ginagawa ko. Maging matapat ka. Kasi may mga kahinaan po tayo na alam mong kahinaan mo yon at nakikita ng Diyos yon at nakikita rin ng iba. At may kahinaan kang ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam pero hindi nakikita ng iba. Pero ito nakakatakot eh. Yung may kahinaan ka na hindi mo alam na kahinaan mo yon, nakikita ng Diyos at nakikita ng iba. Kakalad ka rin natin sa kahihiyan ng Diyos. Kaya kapag nakatagpo kayo ng mabuting kaibigan, mabait na kaibigan, tumutulong sa inyo, huwag niyong lapastanganin. Ingatan niyo po yung mga taong tumutulong sa atin. Huwag nating saktan, nating lokohin. May kahinaan niyo yung mga taong inuutusan para tulungan tayo. Inutusan ng Diyos yun. Inutusan ng Diyos. Maging grateful tayo sa lahat ng pagpapalang meron tayo because life is too short. Kahit kasabihin natin sa Lord na, Panginoon, paano ko ba ibabalik yung mga pagpapalang ito? Wala eh, hindi mo kayang ibalik eh. Kasi lahat ng meron ka sa Diyos din yan eh. Lahat ng kung ano meron tayo sa Diyos yan. Paglingkuran mo ang Panginoon, sino pa nagbebenepisyo? Di ba ikaw? Kala siguro ng mga estudyante kapag inuutosan ng mga magulang mag-aral kang mabuti. Kanila, yung bang, ano ka, habang nag-aaral ka, akong nanay mo tumatalino? Ikaw. Habang nag-aaral ka, ako ang gumagaling? Ikaw. At hindi tayo pwede mag-exchange ng katayuan. Sasabihin halimbawa ni Ann, Mami, sasabihin niya kay Toby, may exam ako bukas sa math. Mahina ako doon, di ba? Malakas ka doon. O, baka pwedeng ikaw mag-exam doon sa exam ko. Hindi. Tayo nga harap sa iba't ibang hamon at pagsubok ng buhay. At kanya-kanya tayong harap sa Diyos sa pagsusulit nito. Ako lagi ko sinasabi sa mga anak ko, ubusin ko man ang lakas ko hanggang sandali ng buhay ko. Hindi pwedeng sabihin ko sa Lord, Lord, ligtas mo na yung anak ko kahit nagsusugal yan, kahit naninigarilyo yan, kahit nagwawalwal sa buhay. O yung mga anak ko kahit adik-adik yan, kahit maraming nilolokong tao, ligtas mo na para sa akin na lang, Lord. Hindi, kanya-kanya tayong harap. Salamat sa yamang grasya ng Diyos. Salamat sa biyayang meron tayo. Binubuhay pa tayo para makita natin ang tamang daan patungo sa buhay na pinagpalang lubos. Amen. Pumayo tayong lahat. Medyo talagang blessed na blessed ako sa awit na ito. Awitin nga po natin ito sa Panginoon. And let us meditate the goodness of God. Lord, I stand amazed, and I can only stand by your grace. Give you praise, Lord. We give you glory, O God. Nothing in me is so great. Hallelujah, Jesus. Yet you love me this great. Lord, I stand amazed. Lord, I stand amazed, and I can
umagang ito, maraming salamat sa iyong dakilang salita na nagbigay sa amin ng liwanag. Gumising sa aming isipan na may mga pagkakataon na akala namin tama ang aming isip, tama pa ang aming nilalakaran. Lord, hindi namin kailangang mapagod na humabol sa mundong ito. Kapag kami nais mong pagpalain at kalooban mo na kami yung pagyamanin, kusang darating ang biyaya habang tinatrabaho namin ito ng may kapayapaan ayon sa nais mo. Tulungan mo kaming maging matuwid sa iyong harapan kahit minsan kami nadadapa. Salamat po sa katotohanan ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng panibagong lakas, nagbibigay ng panibagong sigla. Kaya naman minsan pa sa umagang ito, aalalahanin namin 2,000 taon ang nakakaraan nang ikay mamatay sa krus ng Kalbaryo at ipinako ang iyong katawan, binugbog, nilatayan. Subalit sinabi mong sa mga latay nito, lahat ng uri ng sakit karamdaman ay pinagagaling mo. Bumuhos ang dugo na galing sa iyong katawan at sinasabing ang dugong ito ay simbolo ng pagpapatawad sa lahat ng uri naming kasalanan. Kaya sa oras na ito, nasa aming harapan ang mga tinapay at juice, simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Aalalahanin namin sa unang buwan, unang linggo ng taong ito, unang linggo ng buwang ito, ang pag-aalaala namin, Lord, sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Nananampalataya kami na sinusunod po namin ang nais mo at inaalala namin ang iyong kamatayan at ang kasunod nito'y biyayang walang hanggan. Lakipan mo ng iyong kapangyarihan ng mga tinapay at Diyos na ito, maging kagalingan ng aming katawan at maging kagalingan ng aming spiritual. Sanctify these elements, O God, for your glory, O Lord. We thank you and we bless you. In Jesus' name, amen. Kumuha lamang po tayo, sabay-sabay natin kakainin yan. First Sunday of the month po ngayon at ito'y gagawin po natin bilang pag-aalaala sa kamatayan, pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Hawakan po natin ang tinapay. Let us worship the Lord. To your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. Hallelujah, we give you praise. We're so amazed. Hallelujah, taas nyo lamang po ang inyong tinapay. For the power of the cross. Asiret, meron pa po dito? Meron na po ba kayo dyan lahat? Sino pa po ang wala? Okay na po tayo? Okay na? Taas po natin ang tinapay na ito. Sa pangalan ni Jesus, inaangking ko anumang uri ng sakit karamdaman, anumang uri ng sakit, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at bibigyan mo kami ng kagalingan. Lord, we pray for the healing mentally, emotionally, physically, spiritually, financially, relationally, the name of Jesus. And Lord, sa mga latay mo, Jesus, kami pinagaling. Salamat po sa kagalingan. We give you praise. In Jesus' name, sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang ating juice, simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa ngalan ni Jesucristo, naming tagapagligtas. Bumuhos ang dugo sa krus, galing sa iyong katawan, simbolo ng pagpapatawad sa lahat ng uri ng aming kasalanan. Sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, kinikilala po namin na yung kamatayan ay nagbigay ng kapatawaran at nilinis sa lahat ng aming kalikuan. Salamat po, no more condemnation. In the name of Jesus, sabay-sabay nating inumin. Thank you, Lord. At inaangkin po namin ang masaya, mapayapa, mabungat, matagumpay na buhay at dinideklara ang isang bagong lakas, bagong puso, bagong apoy ng paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng